kami halimbawa magko-compete kami sa ibang ano, magte-training kami, may mga kasama kaming medic, may kasama kaming for emergency, may kasama kaming ambulance, kung ano-ano may yan kasi rigid ang training ng mga yan eh. Dapat yan ay mayroon ganon. Just in case na may mga sino yung unang tatawagan, ganon. Dapat ay malaki ang laban noong pamilya ni Adili at saka ni Rene kung walang takipan yan. Dapat yan ay maban sila sa lahat ng competition. Joey, alam mo, ay kinikilabutan ako. Alam mo, doon ako nakakita sa isang kwarto sa Malacanang nung kami ay pumasok. Ay sako-sakong pera. Ang napakadaming pera sa isang kwarto. Isa ako doon sa nagsukat ng sapatos ni Imelda. I was 23 years old noon. Ako ay 63 na ngayon. And then Tita Ems, yung mga pera na yon, ano yun, kinuha ng mga tao, gano'n? Kinuha ng mga tao kasi sa mga tao yun eh. Tapos niransak na siya, nung ang dami nyo, nag-loot na doon, ang dami ng mga ang kasama namin, mga kaliwa eh. Sino bang nanawagan sa radyo? Si Cardinal Sin. Sino bang kasama namin? Sila Enrile. Yung mga yan. Alam mo, yung Pasig River, hindi kayo maniniwala na puno yun ng pera. Dahil hindi niya kinaya ng aeroplanong nagsakay sa kanila dahil nakahiga na noon doon si Marcos. Lumilipad, nakikita mo lumilipad, bumabagsak ang pera. Talagang looter, ang daming ang nagloot na ng Malacanang, talagang pinasok namin noon ang kasama ako noon sa pumasok sa Malacanang. Talagang ang tao hindi na nila nasaway. Nakita ko yung mga barbed wire, yung mga blade na ang nakalagay, ilang layers na noon, ilang layers. Mali ang ang tip ko sa inyo, dumaan kayo sa ilog. Pasig River, yung mga rallyista, wag nyo kayong pumunta dito sa Mindiola. Ang Mindiola nasa Mindiola kami, pero mayroon din pumasok doon sa likod. Sa Pasig River. Kulang kasi sa tao, Tita Ems, hindi kasi ganun karami yung tao. I think kung mas marami yung tao, 'di ba? May possibility talaga that they can storm. Joey, kaya lamang nga dumami kami. Alam mo kung bakit? Kakaunti lang kami noon. Kaya lamang nga dumami kami ay nag-withdraw na itong mga Italy. Kaya kami dumami na, dumumog na. Kaya nabuksan na nawala na yung, nahatak na yung mga barricade doon. Pero meron nang nakapasok sa loob. May naitulak na doon, naitulak na. Anyway, tapos nag-withdraw na noon may mag-withdraw lang isa dyan eh. Sinasabi ko sa iyo, Joey, meron lamang isang magsabi na diyan, maglakas loob. Talagang magsisisunuran yung mga yan. Ayan. Hello, Ate Mojang. Ay, teka, si ano muna ha? Nauna po yung isa. Si Tita Ems muna, oo. Si Tita Ems muna. Hello, Tita Ems. Hello, Tita Ems. Tita Ems, dinig niyo po ako? Ayan, dinig ka na, Tita Ems. Okay. Salamat sa pagpapaakyat. Two things lang ha. Joey, about dun sa mga players na sakit sa dibdib, no? Paano ba yun? Napapaiyak na ako. Ako ay, by profession, ako ay teacher. So, ako ay kumuha din ng biology and then science. Kumuha ako ng physical education or PEM para magampanan ko yung being coach ko doon sa aking school na pinagpapasukan sa Batangas dati bago ako pumunta dito sa London. Okay. So, may experience po kayo sa pag-train ng mga student athletes? Oo. Ang ibig kong anuhin dyan, Joey, as a coach, teacher coach, syempre may mga training, may mga yan.
So, i-lay down muna namin ang program namin na yan ay nakapaloob o nakaano doon sa aming syllabus in physical Mm. education. Lahat ng ano yan, lahat ng component identified kung ano yan, kung indoor, outdoor games o ganyan. So let us go to basketball. Ako ay coach, syempre, kailangan ko ng other external, kumbaga yung si Tab na yan yung external coach or as trainer. Dapat yung kanyang program, kaya doon sa post ko, doon sa pinost ko doon sa Luminous, kailangan yung program niya hanapin kung ito ba ay nag-jive doon, connected doon sa, coordinated doon sa Ateneo program ng pagte-training. And it should be approved by the coordinator of the physical education at saka kung ano pa yung kataas-taasan ng school, ganun yan. At syempre, si Rene galing ng ano yan, sa province, kami galing din. Meron kaming unit meet, provincial meet, and then we'll go to pambansang laro. Doon kukunin to consolidate yung talagang pinaka magagaling to compete para makuha naman sila, yan ang magiging stepping stone nila sa college o sa university para maging gamitin din nila sa scholarship. Hindi naman sila po pwedeng nasa amin lang na high school. Now, ang sinasabi ko diyan, dapat ay hanapin ang mga permit, yung mga permits, parents consent, one, principal's letter, no? Signed by the coaches and the coordinator. Tingin ko, Tita Ems, yung mga requirement na yon nakuha na nila before mapunta sa Ateneo si Brother Borja. Kasi ano nakaano na siya Nakapasok na as a scholarship. Oo, ganun nga. Pero yung mga outdoor training na yan, meron pa rin niyang permit. Hindi porket ikaw ay nasa university may training, meron niyang black and white. Kung ano man aksidente, insidente, yan ay mayroon parental consent. Ang tingin ko Tita Ems diyan, ang pinaka-importante na dapat na chinek dito is dapat yung training program, yung exercise na ginawa ni Tab Baldwin, had it undergone a review from Tama, every now and then ay dapat yan ay reviewed at saka tama ba kung halimbawa okay, ito bang pag ganyang mga training na yan, ano ang magiging advantages at saka disadvantages, ano ang scheme niyan kung halimbawa at saka yung time frame, at saka may warning yan, kailangan ay mayroon niyang kami, halimbawa, magko-compete kami sa ibang magte-training kami. May mga kasama kaming medic, may kasama kaming for emergency, may kasama kaming ambulance, kung ano-ano kasi rigid ang training ng mga yan eh. Mm-hmm. Dapat yan ay mayroon ganon. Just in case na may mga sino yung unang tatawagan, ganon. Dapat ay malaki ang laban noong pamilya ni Adili at saka ni Rene kung walang takipan yan. Mm-hmm. Dapat yan ay maban sila sa lahat ng competition. Kami ganun kami sa talagang napaka-seryoso niyan. Ako, katulad ko yung aking grade 12 na apo nasa Lasal pa. Siya ay nagte-training din ng basketball. Ang una kong pinatingnan sa aking anak is the program and the training program. Kailangan may kopya ka, may pamphlet ka niyan, meron niyang may signature, may mga ganyan. Yun ang unang-una kong pinakita. At saka dapat kilalanin mo yung mga coaches, trainer, mga ganyan. Just in case, hanapin mo yung emergency program nila in case na may mangyari, may babalian, may malunod, kung ano man yung mga training nila ganyan. Yun ang dapat na
hahanapin ng isang magulang na ano, at saka dapat ang mismo na ang kasi ang pangalan ng ano ang pangalan ng school ang dadali ng bata eh. Dapat ang magkukusang magbigay niyan ay ang maglalatag niyan ay ang school. Mm. Dapat yan ay lalatagan ang May program ano na yan. kasi, Tita Ems, parang meron nga dito na unexplainable na tiwala ng Ateneo kay Tab Baldwin. Kasi parang parang siyang parang siyang invincible. Parang hindi siya call out. Kasi like I said earlier, ba't hindi nila ma-check yung basketball program ni Tab Baldwin? Is it because Tab Baldwin was able to bring them to championship several times? Kasi may mga players na nag-call out na meron silang mga training na ginagawa na deadly na talaga. And Ateneo was not bothered. Bakit hindi kayo na-bother? So, meron talagang negligence sa part ng Ateneo dito. May negligence yan. Based on Oo. based on the information that we have right now, former players have spoken, former players had called that activity deadly. 'Di ba? Kaya Sinabi nga, rin ng at mga former sabihin Ateneo pa ay players baler, na Diyos meron ko. ng kunti kang malunod na nasagip Oo. lang, 'di ba? Ayun. Yun lang ang ano ko dapat ay hindi lamang ang pamilya ang mag-call out. Siyempre kailangan din ay yung ating pamahalaan makita yung school program, scheme, yung mga syllabus for sports. Dapat ay may ano, matingnan niya ng mga senators na normal ang pag-iisip. Which I said normal ay yun. Yun. At saka and lastly, lastly dapat yun makita yan ano. And lastly dito kay Joel, dati akong JIL dito sa London. Mm. Kaya lamang ay because of some reason na kami nung aking tiya ay umalis, kumbaga ay lumipat kami ng ibang ano kasi may naramdaman kaming kakaiba which is favoritism, yung mga gano'n. Siyempre hindi naman porket Kristiyano ka ay sabi nga huwag kang titingin sa pastor na ano, madadapa ka. So para maiwasan na, so ikaw na mismo ang lalabas sa kongregasyon, no? Mm. And 'pag nagkataon, I praying to Joel Villanueva, mga kaibigan ko yung mga nandito sa London. Ang pastor dito ay best friend niya. And we know na kami ay sabay-sabay na nanalangin sa kanya. Pero doon sa kung mababasa ninyo doon sa last video ni SP Alan Cayetano na sinabi niya kung makukuha niyo yung kanyang ano doon na sila ay nag-heart to heart o nag-usap na-discern ko na yun eh. There's something wrong na pag-uusap yan. Christian to Christian, talagang nag-heart to heart yan. Tapos, followed by this kind of narratives na isinulat o video na buong congregation naka-telecast yan sa JIL ay followed by the video of Senator Joel. So ilagay na natin ang ating mga puso na sabi nga hawak nila ang kapangyarihan, hawak ng mamamayan ang katotohanan, and we are hungry, no? Meron pa tayong kagutuman sa katotohanan, no? Alam natin na magalit naman tayo. Ako talagang galit na galit ako kasi yung aking mga relatives, yung mga ganyan, siyempre tax namin. And then ako'y galit na galit sa mga nangyayari sa Pilipinas, no? And then bukas abangan natin, sana walang mangyari at matuloy ang Tuesday na Blue Ribbon, BRC. Tutukan natin no? yan yung sa Tuesday. Oo, ipanalangin natin yan na para once and for all ay the truth will set us all free, no? So, yun. And
doon sa nalalamyaan sa sagot ni Inday Sara na yung baka akala natin ay nagkikibit-balikat siya, no. May ano lang, ano 'yan, gusto lang talaga niya malantad sa tao. Hindi naman siya po puwedeng magsabi, "Oy, magalit kayo." No, hindi niya 'yan gagawin. So, may delikadesa yang mga Duterte 'yan, no, at saka talagang, ah, they Saka kasi ano 'no, ang sa'kin diyan Tita Ems 'no, wag kasi kayong maghanap ng sasagip sa inyo, 'di ba? oo, Kaya tayo nalalagay sa ganitong sitwasyon kasi lagi niyong iniisip na merong sasagip sa atin, eh. Kailangan matuto oo, tayong mag-push back on our own. Of course, we want a mm, leader. Of course, we want an ano, someone na ano 'no, na tinitingala. Eh, si Inday nga wala mag-ano, naman kasi, 'di ba? So, it's oo, time na tayo matuto rin tayong lumaban on our own. At pagsama-samahin natin lahat nung mga nung galit natin at ilagay natin sa tamang ano 'no, sa tamang pamamaraan ng pag-pushback para magkaisa tayo kung paano tayo magpu-pushback para mas malakas tayo, oo. 'di ba? Nung Gano'n, ayun. nung Anyway 1986 nung 1986 sa EDSA revolution, I was 23 years old, sa ano ako, college ako sa National Teachers College. Graduating kami noon nung mag-ano EDSA, kumbaga ay na-move. Dapat ay March ay mag-aano na kami, pero na-move 'yun kasi nga ng EDSA revolution na 'yan. So, nandoon talagang yung mga Italy noon, ah, kasama ako doon sa Channel 4 na tower na nagpababa doon sa sundalo na talagang, ano, hindi namin kinakalaban, binaalayan namin ng bulaklak, binibigyan namin ng tubig, binibigyan namin ng ano, tapos nakita na nila na kami ay nakikiisa, nagmamakaawa sa kanila na ipagtanggol niyo naman kami, andito kami, ganyan. So, naging ano 'yun, naging peaceful, napaalis sila. Joey, alam mo, ay kinikilabutan ako. Alam mo, doon ako nakakita sa isang kwarto sa Malacanang nung kami ay pumasok, ay sako-sakong pera. Ang napakadaming pera sa isang kwarto. Isa kinuha 'yun ng ako mga tao? Kinuha 'yun ng doon mga sa nagsukat ng sapatos ni Imelda. I mm, was, 23 years old noon, ako ay 63 na ngayon. mm. And then, Tita Ems, yung mga pera na 'yun, ano 'yun, kinuha ng mga tao, gano'n? kinuha ng mga tao kasi sa mga tao yun, eh. Kasi Tapos ni-ransack na siya, eh, oo. nung ang dami yun, nag-loot na dun, ang dami ng mga nag-ano, ang kasama namin mga kaliwa, eh. Mm, Oh, sino bang nanawagan sa radyo? Si Cardinal Sin. mm, Oh, sino bang kasama namin? Sila Enrile. Oh, mm, yang mga yan. Alam mo yung Pasig River, hindi kayo maniniwala na puno yun ng pera. mm. Dahil hindi niya kinaya ng eroplanong nagsakay sa kanila dahil nakahiga na noon doon si ano, si Marcos. Lumilipad, makikita mo lumilipad, bumabagsak ang pera. Oh, talagang looter, ang daming ano, ang nag-loot na ng Malacanang. Talagang pinasok namin no'n ang, kasama ako no'n sa pumasok sa Malacanang. Talagang ang tao hindi na nila na ano, hindi na nila nasaway, Mm. Okey, 'yun. okey. So, kaya kaya Mm, 'wag kayong mabigla kung nakita ko yung mga barbed wire, yung mga ano na 'no, blade na ang nakalagay, ilang step, ilang layers na noon, ilang layers. Mali ang ano niyo, eh, ang tip ko sa inyo, dumaan kayo sa ilog, Pasig River, yung mga rallyista, 'wag niyo kayong pumunta dito sa Mindiola. Ang Mindiola kami, nasa Mindiola kami, pero meron din pumasok do'n sa likod, sa Pasig kulang kasi sa tao River. ano, Tita Ems, hindi kasi gano'n karami yung tao. I think kung mas marami yung tao, 'di ba, may possibility talaga sa that they can storm a Joey, lot. they are, kaya lamang nga dumami kami, alam mo kung bakit, kakaunti lang kami noon. Kaya lamang nga dumami kami ay nag-withdraw na itong mga Italy. Kaya kami dumami na, dumumog na, kaya nawala na yung nahatak na yung mga barricade doon. Pero meron ng nakapasok sa loob. May naitulak na dun, naitulak na Anyway, tapos Tita Ems oo, Tita nag-withdraw Ems, na ang ano, nag-withdraw na noon ang may mag-withdraw lang isa diyan, eh. Sinasabi ko sa'yo, ano,
Joey, meron lamang isang magsabi na di yan maglakas loob. Oo. Talagang magsisisunuran yung mga yan. Tingnan po natin Yun, kung anong mangyayari, Tita Ems. oo, Pero yun lamang. At pakibasa ko yung chat ko sa ano. Ayan. talagang let's pray, no? Magnalangin na lang tayo kung ano mangyayari. Apo. Kung ano ang dapat ay ah, kawawa ang ating mga anak, ang mga kaapu-apuhan. Ang ating utang, ang ating wala silang ibinabalik sa mga ninakaw nila. Wala. Tapos ay ang galing ng sindikadong ito. Ang galing. 20 years 20 years ng senior, 3 years lang, more than 3 years lang ang ginawa niya. Kawawa tayo. Yun lamang, Okay Joey, po. at maraming salamat sa pagpapaakyat. Okay, salamat po. Salamat. Thank you. Okay. Hello, may comment dito na yung tungkol doon sa yung tungkol doon sa resort, yung asan na ba yun? Ay, asan na ba yung nag-comment? Yung parang meron daw lack of communication between dun sa resort owner at saka dito kila Tab Baldwin. Actually, sa totoo lang, base sa pagkakaalam ko, no, kasi nasa nakakatakot talaga yung EDSA 1, akala mo gera, sabi ni Albert Radke. Kaso ngayon kasi iba na yung situation di ba? Medyo marami ng ibang mga factors ngayon na very, very different doon sa Yes. very, very different dun sa nangyari sa EDSA. Ayun. Ngayon, may nag-comment lang dito yung tungkol dun sa may-ari ng resort. Baka raw hindi sila nagka-communicate ni Tab Baldwin, ganyan-ganyan. I think meron talagang responsibilidad sila Tab Baldwin on their own. Ngayon, yung resort, meron rin ba silang responsibilidad? Sa pagkakaalala ko, part talaga ng responsibility ng mga resort na magpaalala doon sa mga guests nila na sa pagkakaalala ko, number 1, that they should provide lifeguard. At kung walang lifeguard na naka-duty, kailangan sabihan talaga nila na bonggang-bongga yung mga guests nila na hindi sila pwedeng mag-swimming kung walang lifeguard on duty. Ganon. Yun yung pagkakaalala ko ha. I remember, kasi tumambay ako ng matagal talaga dyan sa Baler Kahit ako nagsusurf ako, hindi ako basta-basta lumulusong ng dagat nang alam kong walang lifeguard on duty. Ganon. Kasi hindi rin ako bilib dun sa swimming skills ko Ganon. Ang sabi naman ng may-ari ng resort, pinaalalahanan nila, pero dinisregard lang nila Tab Baldwin. Ganon. Pinaalalahanan naman nila, sinabihan nila, ganyan-ganyan, pero dinisregard nila Tab Baldwin. Ayun. So, I don't think merong problema sa communication. I think talaga mukhang confident sila Tab Baldwin kasi ilang beses nila ginawa 'di ba? Pero I think from now on, moving forward, kailangan pagka merong mga ganyang guest na ayaw makinig dun sa danger, dapat yung mga resort owner, i-report na nila agad sa kinauukulan, sa local authorities. Ayun. Tingin ko dapat ganun na yung maging proseso nila moving forward. Kapag ako na sinabihan nila, ayaw makinig, lumusong pa rin sila ng dagat, sinabihan na nila na walang lifeguard on duty, sinabihan na nila na delikado, ganyan, pero lumusong pa rin. Ayun. Dapat, itinatawag na nila sa authorities yan para masita. Ganon. I remember nung nakatambay ako sa Baler, meron talagang naninita ng mga lifeguard doon sa mga swimmers. Kasi sinasabi talaga nila na yung Baler, yung dagat dyan, hindi talaga yung pag-swimming. Kasi hindi talaga siya pang-swimming. Hindi talaga pang-swimming yon yung beach dyan sa Baler. Ayun. Masyadong rough at masyadong makuryente. Ayun. Anyway, ate mo, Jang, isara mo na ang tindahan. Ayan. Hi, Ma'am Joey. Ay, shoutout kay Strictly Classmate. Nakaabot ako. Ayan. Ayun. Ang gusto ko kasing commentan yung regarding sa Ateneo kasi kung hihingan niyo ako ng reaction kay Villanueva, di ko lumipat siya, di putang ina niya, yun lang. Mas simpleng sagot, yun lang talaga. Kung lumipat ka, di tang ino mo, yun na yun. Sabi na kung ano-ano. Oo. Kasi prinsipyo, huwag natin iboto sa susunod kahit kailan. Wala na prinsipyo yun, mag-explain pa yan, lumipat na, yun lang yun. Di pag lumipat ka, di patay ka sa amin, yun lang. Well, anyway, just a quick background lang para meron kayong para mas ma-explain ko na maayos. Before kasi ako mag-aral sa PUP, nag-aral ako sa isang UAAP school, Catholic school siya. So I played for UAAP for 2 years. Pero hindi basketball volleyball po ang nilaruan ko. And
yung sinasabi ko ako for me, yung point ko dito, it's really the Ateneo's management na may problema diyan. Kasi example na lang sa amin, dun sa school na pinasukan ko, lahat ng gagawin namin outside the school, chine-check yan ng head ng sports ng university. Ang coordinator, oo. Yes, and kitang-kita ko yan, Ma'am Joey, kasi yung head ng sports ng university na yun, ka-close kasi namin kasi ang ginagawa namin minsan pag wala kaming training or pag wala kaming pasok, tumatambay kami sa opisina niya. Tapos ang ginagawa namin, para makatulong din kami sa kanya, nag-aasikaso kami ng mga papeles, mga ganyan, tinutulungan namin siya konti-konti. So alam namin na may pinapa-approve yun sa kanila. Tsaka pag magti-team building sa labas o may training sa labas, oh my God, pag magti-training sa labas, may permit yan. Tapos tinatanong agad nung head namin, na-ocular visit nyo na ba yung place? Ano ba yung gagawin? Ganyan. Bakit kayo lalabas? For what purpose? Yung something Yung NU nga, hanggang sa kinakain ng mga players, chine-check eh. Opo. Yung Lahat ng NU, yung National University. Rin, grabe rin yung sports program sa NU eh. Diba, pa hanggang diet, alam ng Yes. hanggang diet ng players, alam ng school kung ano kinakain ng mga players nila. Pati supply, Ma'am Joey, bilang yan. Hindi yan pwedeng sobra, hindi pwedeng magkulang. As in, lahat talaga halos ng gagawin namin, nakalista. And, yun nga, regarding doon sa place na nangyari yung incident, ito yung hindi ko talaga ma-realize na paano nagawa ni nung coach nung basketball yun ng ganun-ganun na lang. Kasi kung sa amin nga na sobrang higpit konting information lang na kulang, hindi kami nakakalabas agad eh. What more pa na yun na dangerous yung place. Kasi kumbaga trabaho din kasi ng management na sige, alam nyo yan, pero aalamin din namin. Oo. Kung gaano Sobrang kasi laki, sobrang laki ng tiwala ng Ateneo kay Tab Baldwin. Actually, Kasi yung hindi ko na mag-gets na level ng pagtitiwala na parang bakit sobrang mahal na to? Bakit parang kayo? Parang sinasamba niyo na si Baldwin on this, 'di ba? Tsaka pag naging casualty ka kasi namin, talagang sasagutin ka na ng school eh. Kumbaga may mangyari sa amin nga, Ma'am Joey, may mas sprain lang, may mas ganun lang. Sa na agad yun eh, may letter na agad dun sa magulang na i-cover po namin yung injury ng anak nyo, ganyan, wag po kayo mag-alala. Konting ganun nga lang eh. What more na yan pa? I-disclose talaga lahat. Ano pong nangyari sa anak ko? Bakit po napilayan? Ano pong nangyari sa training? Kesyo ganito. Disclose lahat yan. Kaya nga parang nakakapagtaka na bakit wala kayong alam? Tsaka bakit parang yung magulang ni Rene clueless? Tsaka bawat labas namin may waiver sa magulang yan eh. Alam na magulang namin yan, may letter yan eh. Tapos hindi kami pasasamahin, kunyari for example, 15 kami nasa lineup. Yan yun. Okay. I think yan yung sinasabi ni Tita Ems na meron kang may consent yung parents na of course papasok ka na sa training, ganyan. So syempre lahat ng mga papel-papel diyan kailangan. Pero yung mga individual na off-campus activity, dapat meron ring notification sa parents Magulang. Yes po. And for example, naka-line up kami. Kasi may team A, team B yan, Miss Joey. Sa team A, yun talaga yung naka-line up sa UAAP. So, may team B din, yun yung mga reserve. Just in case na biglang may player kayo na hindi biglang makakalaro this season, may mag-fill in para makuha nyo yung 15 pa din. So, nangyayari, kunyari, for example, 15 kayo nasa lineup, tapos naglabas ng letter, tapos yung isang magulang ng player is parang medyo conservative or feeling niya, hindi safe yung anak niya dun sa gagawin, hindi pipirmahan yung waiver, automatic yun, ang gagawin, itutuloy pa rin yun, kung majority naman makakasama, hindi na lang isasama yung walang waiver. Kasi hindi naman pumalag po yung magulang mo eh. Ganun yan, kaya alam na alam ng mga magulang yan, kasi nga, lahat ng gagawin outside the university, alam niya. Kahit nung naglaro kami sa Unigames sa Bacolod. Actually, kaya nga sinasabi nung nanay ni Batarbonia na kung alam ko lang napupunta ng baler na ganyan, di sana hindi ako pumayag. Hindi niya papayagan. Hindi niya papayagan. Sabi niya talaga hindi niya papayagan. Kasi nung naglalaro kami, Ma'am Joey, sa University Games sa Bacolod, 2 years akong naglaro doon, may letter yan. Talagang kasi syempre yung nanay ko, bibigyan pa rin naman ako ng allowance. Though, sagot naman ng school yung allowances mo, scholar ka din, and then the other thing, sagot naman nila. Pero kasi, syempre, magulang ko, mapagmahal. So, bigay pa rin konting allowance. Yung, talagang may letter nga sa lahat. Kaya nga parang, tsaka yun nga ang pinagtatako, Ma'am Joey, bakit yung on the first place kasi, dapat na-research na, alam na agad ng management na, delikado dyan. Tsaka alam na dapat rin ng magulang, kung kunwari team A, team B, alam na ng magulang kung nakat yung anak nila sa team, ganyan, tapos nagdadahilan pa rin yung anak. Yes. Ay, practice, yung pala, di ba?
Totoo. Nagka-cutting classes na lang at nag-aano na lang. Oh. Tsaka Ma'am Joey, alam mo, tama ka talaga sa point mo. Kasi alam mo kung bakit. Kasi ganito, ito ang naiisip ko dyan eh. Sobra talaga ang tiwala nila kay dun sa coach eh. Kasi alam mo kung bakit. Hindi na nila kine-question. Tsaka hirap na hirap silang mag-explain sa mga Pilipino kung ano talaga nangyari. Kasi alam mo, ito naiisip ko dyan eh. For example, na-research ng management ng Ateneo yan, sinabihan si coach na, oy, coach, delikado yung papagawa mo sa mga bata. Medyo hindi kami pabor dyan kasi baka may mangyaring hindi maganda. Siyempre, si coach, biglang, pwedeng magsabi siya na, hindi, ako pong bahala sa mga bata. Kung may mangyari man po sa mga bata, cargo ko yon. O sige, papayag ako si management. O sige, sabi mo ikaw bahala kapag may nangyari sa mga bata. O sige, labas. O may nangyari sa mga bata. O siyempre, si university, ang unang maiisip agad niyan, isisisi ko sa'yo, coach, yan. Labas kami dyan. Kasi binalaan na kita na hindi pa pwede dyan. Kasi delikado na research namin dyan na huwag niyong gagawin kung ano man yung gusto niyong gawin dyan. Kaso ikaw, mapili ka, tinuloy mo, di ikaw, cargo mo yan. Diba? Kasi hindi naman nila po pwedeng gamitin yan sa atin or doon sa pamilya nila. Hindi, cargo mo yan or whatsoever. Kasi sa perspective ng magulang, kung pinayagan ng Ateneo or kahit hindi pinayagan, inalaw at hindi pinigilan, ibig sabihin, indirectly, pinayagan pa rin yun. So, ibig sabihin, sa perspective ng mga parents, walang pinagkaiba si Coach Tab Baldwin at saka si Ateneo pagdating sa responsibilidad at negligence. Parang sila may participation. Diba? Yes po. Ayun. Makikita sana yan yung ganyang dynamics na, kasalanan mo to kasi ganito yung sinabi mo sa amin, ganito yung representation mo sa amin. Kung magkakaroon sana ng ganyang dynamics, kung immediately may ginawang action si Ateneo at sinuspend agad si Tab Baldwin na, this is not what you promised to us, Tab Baldwin. Diba? Pero hindi 'di ba? Hindi man sinuspend, yung mga coaching staff hindi nagsalita, yung mga players hindi nagsalita. Very very evident yung mga badges of whitewashing and gaslighting yung sa part ng Ateneo. So, diba, parang sana pwede pa nating tanggapin na merong ganyang dynamics na hindi, responsibilidad mo to. Ikaw, Tab, sa'yo to, ganyan. Had they taken overt act to discipline the coaching staff? True. Tsaka, parang may mga lumabas na kasi dating issue regarding the same coach, pero wala kasi talaga silang sinasabi. Tsaka siya pa rin yung coach So, kung dati na pala may issues na dyan, diba tinatanggal? Ma'am, Diyos ko, sa ibang university sa UAAP, konting issue lang ng coach dyan, kahit nga pang mamanyak lang, tinatanggal na So, what happened? And then, kung may question ka pala, Ma'am Joey, tanong ka lang. Kasi minsan nawawala yung thought ko Then, kanina, may yung sa discussion nyo ni JV, yung parang discretion. Ewan ko kung ito ba yung tanong mo, Ma'am Joey. Kung meron bang... Kung kunwari, bilang student athlete, ate mo Jang, bilang student athlete, kunwari darating sa punto na ganito yung training na ibibigay ng coach, will you question it? Like, for example, yung ganyan, sobra ng rigid, sobra ng ganyan. But you are part of the, varsity team member ka, ganyan. Will you question the ways of the coaches? May dalawang point ako diyan, Ma'am Joey. Kaya gusto ko siyang sagutin kanina, kaya medyo naatat na ako umakyat kanina kasi ang dalawang point ko diyan. Kung si Rene laking Manila or near Manila, yan, magko-question yan. Tapos aalis na lang. Kasi ang iisipin niya, marami naman ditong school pa sa Manila Pwede naman ako lumipat na ibang school Pwede ako mag-UST, pwede ako maglasal, pwede ako magganito. At saka magaling naman ako So marami naman kukuha sa akin diyan. Kumbaga, isa-snatch ako ng ibang school. Pero kasi ma'am, ang medyo lang talaga, nagkataon lang na taga Mindanao si Rene. And probinsyano, nag-fit in pa, yes, di ba? Correct. Rookie. Yes, ganun ma'am. Yung parang, Manila na to, parang, ayoko nang sayangin yung pagkakataon. Ito lang yung option ko. Yung parang ganun na yung, parang close-minded na naisip ko na, kahit ikakamatay ko pa, gagawin ko. Parang ganun, na parang nabablind ka na. Kasi nga, syempre, hindi ko na mainani mga probinsyano. Kasi typical na parang yun na probinsyano. Yung kasi yung default ng mga probinsyano. Yes. Pag nagpunta ng Maynila, kailangan nating patunayan ang mga sarili natin. Yung ganon, di ba? Yun yung default ng mga probinsyano Kumbaga, wala silang self-entitlement. Kumbaga parang kahit anong sabihin nyo, gagawin ko, ganun. Hindi katulad ng mga medyo lumaki sa Manila or malapit sa Manila. May mga self-entitlement pa na yan ng, ang hirap naman dito, ayoko na dito, lipat pa lang ako ng ibang school, yung mga ganun. Kasi nangyari din sa akin yan, ma'am. Kasi grabe yung training namin. Tsaka talaga masasabi ko, iba talaga ang collegiate sa high school. Kasi
kung dati natitraining kami nung high school, isang beses lang sa isang araw, yung training namin nung college, 2 beses sa isang araw. Yung parang binibilang ko nga sabi ko, nung high school ako, kung magsi-sit up ako kasi may sit ups yan may push ups kasama sa conditioning training. Ang sit ups ko lang nung high school, parang bibilangin ko lang 30 lang sa isang araw, push up ko 30 lang. Pagdating nung college, parang binilang ko sa isang araw pero iba-ibang variant lang. Parang nakaka 300 ako na push up sa isang araw, 300 na sit up na parang oh my God, ginagawa ko na pala to. Talagang yung habulin mo talaga yung hininga mo, yung parang iba talaga yung pressure ng collegiate. Kasi syempre, collegiate, mas given naman yun. Dahil mas Yes. mataas talaga yung level of competition sa collegiate. Totoo yun, ma'am. Kaya nga yun yung gusto kong sagutin kanina na meron, kumbaga, yun yung dalawang part na kung laking taga Manila lang siguro siya, feeling ko aayaw yan or mababalitaan na lang natin na nakuha na siya ng Lasal. Kasi imposible hindi kukunin ng ibang university yan, Ma'am Joey. Kasi alam mo ba, ganito din yan. For example, pag palarong pambansa na, lahat na ng UAAP, NCAA coaches, nandyan na yan, nanonood na yan. Kasi may mga underground na yan na kinakausap na nila yung gusto nilang player. Mag-o-offera na yan eh. Nandyan na yan. So talagang... Kaso di ba dream school nga daw talaga ni, dream Yes. UAAP school talaga ni Rene yung, Ateneo. Since Ateneo de Davao siya galing, di ba ma'am? Siguro yun nga. Pero, ayun nga, so talagang o-offeran ka na yan, mga ganun na yan. And then, pagka-graduate mo ng high school, matik yan. Ikaw na lang mismo mamimili o saan ako magta-try out dito, kesyo ganyan. Kaya imposible hindi mas-snatch. Pero ayun nga ma'am, kasi yun yung nakikita kong bilang student athlete din before, talagang alam mo yun, ang sakit din. Kasi syempre, dinanas ko din yun na parang may pangarap ka din para sa pamilya mo din. Tapos bigla lang magyayaring ganun. So, for me, it's really the Ateneo's management ang talagang dapat sisihin dito. Let's say sabihin natin, magagalit tayo kay coach. Pero kasi, magbibigay pa rin ng permit to do everything na yan, yung management pa rin yung the Ateneo mismo pa rin Kasi pag nag-no sila, kahit anong ipilit mo ni coach, no pa din yun Oo. Yun talaga yun, ma'am. Kawawa na lang talaga si Rene. And siguro may iba pa nga ako nakikitang dyan parang points ko din doon sa nangyaring incident kay Rene. Pero it really all boils down talaga sa management na Ateneo, may kulang dyan. And ako, naiinis ako sa mga kalaro ko sa sport and makakilala kong alumni ng Ateneo na yung mga wall nyo, ang lala ng EJK, tapos ngayon school nyo, may kinakasangkot na ganyan, at tatahimik nyo, binabantayan ko kayo. Parang gusto ko kasi lang balikan ang ingay nyo sa EJK, tapos dito wala kayong sinasabi. Parang gusto ko lang balikan na, ipokrito talaga kayo. Totoo lang yun. Diba? Kasi ba't ang tahimik nyo? Yung UP, parang hindi nagsasalita, Yung Yes, UP, no? Hindi nagsasalita yung UP. UP, Divine and parang walang public statement ang UP, Wala po. Hindi Oo. kasi EJK, tsaka hindi kasi Duterte, ma'am, kaya hindi sila magsasalita. Oo. And then add lang, ayun nga ma'am, kasi syempre sobrang hirap nga nung training namin sa university na yun. Tapos parang may nangyari ding something. Kaya umalis ako doon. Lumipat ako sa PUP noon. Nakapag-enroll na ako. And then nagulat na lang din ako. Na-scout ulit ako actually ng Lasal naman. Ako nang tumanggi. Ayaw mo na sabi ko, mag-varsity? Opo, sabi ko kasi that time, actually, yung ka-teammate ko kasi ma'am, pag-graduate na siya nung college noon, parang last playing year na niya. Sabi niya sa akin, alam mo, if I were you, kung gusto mo talagang maging okay yung buhay mo, mag-aral ka na lang. And graduate. Kasi dito sa Pilipinas, walang future ang mga volleyball players, lalo kapag lalaki. Ngayon lang nagkakaroon. Pero kasi basketball talaga dito sa Pilipinas kahit anong mangyari. So sabi niya sa akin, mag-aral ka na lang. Which is, tama nga naman siya. Kasi yun nga, kaya ako pinili na mag-PUP. Kasi nga, sabi ko, mag-aaral ako para makagraduate ako. Yun na po yung talagang goal ko. Ang kaso, na-scout naman ako ng PUP naman. Kinuha pa rin nila akong player. Naglaro pa rin ako, pero kasi maganda kasi sa mga state universities na ganyan, di naman nila totally priority kasi maglaro. Aral talaga. And yun ang policy ng UAAP. Kailangan academically qualified ka before ka makapaglaro. Diba? Yes, yun ang policy ng UAAP. Sabi ni Kofuku, curious lang talaga ako, may pinirmahan bang consent na magulang ni Rene? Hindi, base sa interview ni Rene, hindi niya alam na merong Aurora. Hindi niya alam na merong ganun. Kasi nagsabi na siya na kung alam niya na merong ganun, hindi niya papayagan si Rene. Ayun. True. Tsaka ma'am, tawag dito, di rin natin sure kasi may mga VIP players ng schools na
babagsakin pero nagagawa nila ng paraan. Anyway, ayoko na i-spill 'yon. Ayun nga, yun inofferan na-scout ako ng isang coaching staff ng Lasal Manila na yun, yung TAF. Inofferan din ako na, do you want to transfer ba sa Lasal? Mga ganito. Ako na po yung umayaw. Kasi alam ko yung hirap sa Manila eh. Sabi ko, di na po, mag-aaral na lang po ako. Sabi ko ganun. Kasi, yun nga ma'am, grabe yung training. Tapos mag-aaral ka pa. Engineering pa ako dati ma'am. Tapos full units pa ako. Sabi ko, ayoko na. Sabi ko, mag-aaral na lang ako. Just tama na may decision ko kasi okay naman ako ngayon. Ganun. So, yun lang yung point ko, Ma'am Joey. Okay. Kaya gusto ko, kaya umakyat ako. Okay. Thank you very much, Ate Mojang. Ayan. Before tayo mag-end ng live, i-share ko lang yung statement ng UAAP. And I think yung UAAP is equally nonchalant. Ayan. Ito yung statement na nilabas ng UAAP today. UAAP commits to truth, accountability, and justice in Aurora incident. We urge our concerned agency to conduct a speedy and thorough investigation in order to put all speculations to test. Teka lang UAAP. Okay? Ateneo is part of the UAAP. The law enforcement can conduct their own investigation, but you as a regulating body ng mga members ng team member ng UAAP, you ought to find the truth yourself also, because this is going to be crucial in setting policies for your organization. Sa totoo lang, entrada ba lang maling-mali na eh. Parang ba't niyo ibibigay yung ba't kayo aasa lang sa investigation ng yun, iba yun, criminal yun. 'Di ba? Kayo, you should investigate this because Ateneo is part of your organization. Dapat mag-imbestiga rin kayo on your own. We urge all concerned agencies to conduct a speedy and thorough investigation. The UAAP is closely following all developments surrounding this tragic incident. You cannot just be following. You should conduct your own investigation. Reviewing findings of the ongoing investigation as they come. O diba? Nakakabang lang sila. When completed, all relevant information will be referred to the 7 other member schools for a full and fair review. Nakakabang lang sila. Diba? So parang passive organization lang ang UAAP dito. Ayun, as a community of educational institution, is that what you did to Coach Ayo? Eh di ba yung kay Coach Ayo nag-investigate kayo dun? Diba? As a community of educational institution, we are committed to learning from this strategy and working together to strengthen safeguards that protect the student athlete both on and off the field of play. Labo eh, kung gusto nyong maging learning experience to para sa UAAP in terms of improving your policies, you should conduct your own investigation and not rely on the information that are going to be given to you by other agencies who are conducting their own investigation. Kasi yung investigation nila might be something that is not useful for your own policy making agenda. 'Di ba? Rest assured that UAAP will enforce sanction in cases where there are breaches of established protocols. Past tense will. Past tense, future tense, will. 'Di ba? Wala silang action ngayon, pero in the future, mag-enforce daw sila ng sanction in cases where there are breaches of established protocols, laws and regulation, provided the sanctions are established through due process in accordance with governance and disciplinary procedure. Review, if needed, revise existing rules and policies to further strengthen accountability, enhance student-athlete welfare, and uphold the highest standards of safety. Promote and expand access to protective measure mental health keneso. This difficult moment has reminded us that the care and protection of our student-athletes are paramount. Together, protection of our student-athletes are paramount. Dude, may patay na. 2 na yung patay. And you're still not doing anything. Passive pa rin kayo, UAAP. Diba? Ano ba naman yan? I think UAAP should be dismantled altogether. UAAP, ganito pala kayo eh. Pagka ibang university yung involved, kaya nyo magbigay ng penalties. Pag Ateneo yung involved, hindi nyo kaya. Let me just go back to what you did during the time of Coach Ayo. Okay? Teka lang I posted it eh. Ano yung ginawa nyo noong kay Coach Ayo? Teka. I think this one. Ayan. Puntahan natin yung article mismo. UAAP bans Aldin Ayo indefinitely from all league events. Okay? This was in September 9, 2020.
The UAAP Board of Trustees announced Wednesday afternoon that it upheld the Board of Managing Directors' decision to ban former UST Growling Tigers head coach Aldin Ayo indefinitely from all UAAP events and league sanction activities. It comes after a thorough review of the report UST submitted to the UAAP. Hindi nga nag-investigate yung yung Ateneo eh. 'Di ba kailan lang nag-declare yung Ateneo na mag-investigate sila, na mag-conduct sila ng internal fact-finding? Yesterday lang din. 'Di ba? Pagkatapos sa statement ng UAAP, ang hinihintay nilang mag-investigate doon yung mga law enforcement agencies, tama? 'Di ba? Ano 'yun? Ayan ang iniintay ng UAAP ay report from the NBI, PNP, balik lang ako ha. Ang iniintay, as previously stated, the UAAP will fully take into account the findings of NBI, Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, SHED, and other concerned school, and the nakasulat pala dito, and the concerned member school. So Ateneo yon. Pero yung Ateneo, kailan lang sila na-declare na mag-investigate sila, di ba? And at this point, you cannot just rely on Ateneo themselves. Dapat sila, meron din silang sarili nilang fact-finding kasi may namatay eh. Dito nga kay Coach Ayo, meron kayong fact-finding eh. Di ba? Ayun. Anyway. The administrative leaders of 8-member school found Ayo guilty of violations against the joint administrative order released by Philippine Sports Commission, Department of Health and Games and Amusement Board last July. It comes after the thorough review of the UST report submitted to the UAAP. Okay. So UST, yung mismong nag-investigate, and base sa report ng UST, nag-decide yung joint administrative the administrative leaders of 8-member schools found Ayo guilty. So, makita mo, dito may certain level of trust sila sa UST, no? To do the investigation on their own. Kasi, sa sariling investigation ng UST, pinagbasihan nila yung report ng UST, and they found Ayo guilty, nevertheless. O, diba? The UAAP Board of Trustees said in its statement, the ban is based on UST's report that showed Ayo endangering the health and well-being of the student athletes. Naalala ko na kasi umamin dito si Ayo na may kasalanan siya. Nga pala. Oo. Tapos parang siya rin yung nag-offer mag-resign. Ayo endangering the health and well-being of the student under his charge when he conducted the training during the government-declared state public emergency intended to arrest the COVID-19 outbreak. The UAAP notes that the Commission on Higher Education will conduct an investigation on possible violation by UST and other individuals who may also be liable in the conduct of the activity. Okay. So may investigation sa UST, meron ring investigation si Commission on Higher Education. I think that's also the missing piece here, si Ateneo is not very keen on doing their own investigation. Although they announced na mag-i-investigate na daw sila, pero belated ito. Si UST, siguro, kaya siya na-force na mag-investigate at mag-investigate fairly kasi si Ched, mag-investigate din siya. So may mga parallel investigation. And if that is the case, ayaw mapahiya ni UST, so si UST siguro, nung iniimbestigahan niya si Coach Ayo, sinabihan niya na si Coach Ayo, umamin ka na sa kasalanan mo para hindi mapahiya yung university. 'Di ba? Bakit walang ganun yung Ateneo sa coaching staff nila? Magsabi ka na ng totoo, may mali talaga eh. Umamin ka na kung ano man. Para accountable sila, 'di ba? Kasi mas nakakahiya kapag ibang investigation body yung nag-investigate tapos nakita pinagtakpan mo yung sarili mong university. 'Di ba? Ano yung sinasabi ni Henson na may school na umamin sa kanilang mistake pero ang punishment ng UAAP banned all sport, LaSalle at saka Adamson. Yun.
The association will follow this development before discussing the next action to the case. 3 provisions of the joint administrative order are cited. In the first provision, Ayo was found liable because he brought the team whose members were in Metro Manila to Sorsogon last June. Metro Manila was placed under general community quarantine in June, while Sorsogon had been placed under the less stricter modified general community quarantine. Many of the bubble participants were also under the age of 21, which is a violation of the second provision. Lastly, the Tigers, which are non-professional team, trained when they are not allowed by government to do so, even in low-risk area like Capoy Town. Ayo took responsibility in his resignation announcement of September 4. Nag-resign si Ayo eh. Aside from the ruling of the UAAP, also Ayo will have to face potential fallout from the government. The IATF-GAO group submitted their findings to Department of Justice last September 7. As an educational institution, UST could face sanction from CHED for violating advisories urging students to stay home. Bakit yung Ateneo walang ganito? Diba? So dapat merong reklamo sa CHED, pero feeling ko Happy Fam, yung CHED on their own, they have to act na. May namatay dalawa eh. 'Di ba? May nagsabi pa na si VP Sara daw tinolerate ang panununtok ni JRU player Jan Amores sa NCAA dati. Hindi niya tinolerate. In-advisean lang niya yung bata dahil bata pa nga tungkol doon sa anger issues niya. Ayun. It's so obvious Coach Baldwin is used to this kind of activity. Walang konsensya kahit man namatay ng mga bata. Tab Baldwin should resign, or if he doesn't want to Ateneo admin should fire him. Correct. 'Di ba? Ayun. Anyway, Sas, nandyan ka ba? Nandyan ka pa, Sas? Be. Be. Sas. Ayan, wala na yata si Sas. Ayan, so magpapaalam na tayo, hindi na makakapag last words ang ating favorite ghost. May kwentong barangay, sabi ni Kid Wanderer. I think the next 72 hours is going to be very, very crucial. Wala akong kwentong barangay eh. Pero, yung next 72 hours is going to be very, very crucial. Kailangan dilat na dilat tayo sa mangyayari bukas, sa Wednesday, bukas, sa Tuesday, at saka sa Wednesday. Ayun. Dapat talaga maging tayong lahat, maging vigilant. And once na magkaroon ng Senate Blue Ribbon hearing, ipakita natin ng wagas yung ating suporta. Na it is a hearing that we want to listen to. Yung mga statement ng mga ex-Marines at nung 18 at 14 na magsasalita, ay pakinggan natin. Ayun. At patuloy tayong manghingi ng accountability sa mga nakinabang sa flood control projects at sa Ateneo de Manila University. Continue tayo sa, alam mo yun, kasi kaya pa ulit-ulit kasi hindi sila nasisingil. 'Di ba? Sabi ni Honey Mush, Ma'am, is there a possibility that what happened might because he is from Davao and Ateneo elites hates Duterte. They might look down on him and make him do things that are not supposed to be done by others. Sabi ni Honey Mush, I think yung political angle is very, very remote. I don't think so. Na ganon. Kasi
yung mga very, very competitive na sports na ganito, ang tingin niyan, hindi yung sa politics, medyo ano yun, medyo kumbaga, hindi ko sinasabing imposible, no? Pero mababa yan sa prioritization ng concerns ng mga highly competitive teams. Kasi yung mga competitive teams, ang goal niyan parati is manalo, manalo, manalo. Wala silang pake. And yung politics is at the bottom of totem pole when it is compared to winning championship. So, no. And sa totoo lang, ako, as much as possible, I do not want to make it political eh. I do not want to make it political. I think more than anything else, it is an issue of class divide. Yung mga elitistang Atenista at saka yung mga probinsyanong ordinaryong Pilipino. I think it's really more of that rather than Duterte. Ganon. If there would be any social political issue there, the social political issue is about the class divide. Agree ako dyan sa sabi ni John Reiter. Ayun. So parang ang petty kasi pag gagawin parang Duterte issue tapos sinaktan dahil lang siguro DDS to no. Wag rin kayong ganun. Kayo rin naman, kahit pa Duterte aligned yung politics ninyo, wag niyong dalhin sa ganun yung usapan. Kasi ano rin yung disservice din yun sa pamilya ni ni Rene. Ganon. Wag rin kayo pumayag na dalhin sa ganun yung usapan. Na masyadong unreasonable. Sabi ni Dang Moreno, as bad as it is, I don't think na merong may gustong mamatay yung dalawang bata. It may be an accident, pero very preventable. Correct. Actually, yan talaga yung pinanggagalingan ko eh. Hindi ako convinced na merong foul play. Hindi ako convinced na binugbog or whatever, ganyan-ganyan. Although there might be some badges, no? Pero hindi pa ako convinced sa ngayon na ganon. Mas naniniwala ako that it is really an accident, pero it is a preventable, very, very preventable na aksidente. Preventable na aksidente. Ganon. So, ang tanong talaga dito, na kanino naka-account yung mga negligence. And I think it is on Tab Baldwin, the coaching staff, and Ateneo management. Ayun. So, yun. Ayun. Joey, dapat yung Education Rights Protection Bureau madala from K-drama to our PH setting. Sana mapanood mo din, Joey. Maganda expose ng state of education, yung concept ng teach you a lesson. Totoo yan, may class divide. Sakit na ng karamihan sa ating mga Pinoy, pero maski naman sa ibang bansa, meron din yan. I remember the Bugbog o Dignidad kid went to Bostoyo and sold this uniform. May ere pa rin. Minsan I wonder, ano ba talaga ang meaning ng Ateneo character formation? Nagiging talamak sabi ni Ren Max. It is the reaction of the people in authority that is causing more outrage to this incident. The class divide is very telling on how one can get justice. Sabi ni Who Does Not Pay. Correct. And the nonchalance of Ateneo sa pagbibigay sa responsibilidad nila to discipline the coaching staff and afford real comfort dun sa family ng mga bereaved is becoming more disturbing than the actual negligence. 'Di ba? Kasi may negligence talaga eh. May negligence kay Tab, may negligence sa Ateneo. Pero yung hindi pag-aksyon ng Ateneo, yung pagiging passive recipient ng UAAP dito sa issue na ito, yung walang source of urgency to resolve this issue, yun ang mas nagiging disturbing kaysa dito sa mga nangyaring negligence. Naging sobrang taas na nung issue to the extent na magtatanong ka na, ina Ateneo, anong nangyari sa inyo? Ano to? 'Di ba? Ayun. Yun lang. Okay. O sige na, matulog na tayo. Maraming salamat. I hope bawing-bawi tayo sa live natin ngayon at I'll see you next time. Thank you very much. Ay, teka, meron pa. Sorry, kakapasok ko lang. Curious question. Will the off-site BRC hearing will be legit without the Senate seal or pwede nila yung dalhin sa Senate seal? Tingin ko it doesn't matter anymore. It doesn't matter anymore.
Basta importante malaman ng taong bayan. And kapag nalaman ng taong bayan, how are you going to take it? 'Di ba? Ganon. Anyway, I'll see you next time. Bye!